Good afternoon, sir. Good afternoon, classmates. So, our assigned topic is media. So, ano ba ang media? Ang media ay tumutukoy sa mga paraan o pamaraan ng komunikasyon na ginagamit upang iparating ang impormasyon sa madla. Kasama rito ang telebisyon, radyo, dyaryo, at iba pang uri ng komunikasyon na nagbibigay impormasyon, balita at entertainment sa mga tao. So, dito naman tayo sa types of media. So, number 1 is radio o radyo. Ay isang uri ng komunikasyon na gumagamit ng tunog upang iparating ang impormasyon, balita at musika at iba pang programa sa mga tagapakinig. Ito ay isang popular na paraan ng komunikasyon sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa pamamagitan ng radyo, maraming tao ang nakakatanggap ng mga balita at impormasyon kahit saan at anumang oras. So, dito naman tayo sa television. Ito ay gumagamit ng larawan at tunog upang iparating ang impormasyon, balita, palabas at iba't ibang programa sa mga manonood. Ito ay isang mahalagang kasangkapan sa pagbibigay ng impormasyon at entertainment sa mga tao. Sa pamamagitan ng telebisyon, maraming tao ang nakakapanood ng mga palabas, balita at iba't ibang uri ng programa sa kanilang mga tahanan. So, dito naman tayo sa newspapers or dyaryo. Naglalaman ng impormasyon, balita, editorial at iba pang artikulo na inilalantahala sa papel at binabasa ng mga tao. Ito ay isang tradisyonal na paraan ng pagbibigay ng impormasyon at balita sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng dyaryo, maraming tao ang nakakakuha ng mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa lokal at pandaigdigang pangyayari. So, good morning, sir. I am the second reporter, Miss Noraida L. Maulana. So, this part of the video is the continuation of the first reporter, Miss Giselle Celorio, with the topic of media. So, these are the continuation of types of media. So, ang pang-apat na types of media is the cinema. So, cinema is also known as the film industry, refers to the art and business of making motion pictures or movies. So, yung cinema daw is isa siyang form of art or entertainment that involves production and exhibition of films or movies. So, nagko-compass siya ng various aspects such as yung storytelling, acting, directing, cinematography, editing, and sound design. Yung cinema is kilala rin bilang industriya ng pelikula. So, ito ay tumutukoy siya sa mga sining at negosyo ng paggawa ng mga motion picture o mga pelikula. So, ito ay isang anyo ng sining at libangan kasama ang paglikha at pagpapalabas ng mga pelikula. Kasama sa cinema ang iba't ibang aspekto tulad ng pagkukwento, pag-arte, pagdirekta or cinematory or editing sound. Ang industriya ng pelikula ay isang multi-bilyong dolyar na global na negosyo ng pag-produce ng iba't ibang mga pelikula tulad ng feature films, documentary, animated films, at iba pa. So, ang mga sinihan o movie theater ay ang mga lugar kung saan pinapalabas ang pelikula para sa publiko na mag-enjoy. Sa loob ng mga taon, ang cinema ay nag-evolve at naging isang mahalagang bahagi ng ating kultura, nagbibigay sa atin ng libangan, inspirasyon at isang paraan ng pagkukwento. Ano nga ba nag-evolve ang cinema over the years? So, cinema has undergone significant evolution since its inception.
So here are some keys in which way cinema has evolved over the years. So first is nag-evolve siya through technological advancements from the early days of silent films to the introduction of synchronized sound in the late 1920s. Cinema has constantly embraced technological advancement. So second is film genres. So cinema has been emergence of various film genres catering of different tastes and preferences. So third is globalization. So with the advancement of technology and the growth of international markets, cinema has become global phenomenon. Ang next naman is ang folk theater. So folk theater, also known as traditional or indigenous theater, refers to the theatrical performances and storytelling that are rooted in the cultural traditions and heritage of specific community, region, or ethnic group. So, yung folk theater is kilala rin siya bilang traditional o katutubong teatro. Ito ay tumutukoy sa mga pagtatanghal sa entablado at pagkukwento na nakabatay sa mga cultural na tradisyon at pamana ng isang particular na komunidad, relihiyon o etnikong grupo. So ito ay isang anyo ng teatro na nagpapakita sa mga kaugalian, paniniwala, ritual at halaga ng mga taong nagbuo at nagpangalaga nito sa loob ng henerasyon. So karaniwang kasama sa mga folk theater ang elementong musika, sayaw, awit at talumpati upang maipahayag ang mga kwento, mito, alamat at kasaysayan. So, yung folk theater is karaniwang idinaraos ang mga pagtatanghal sa pampublikong lugar tulad na lang ng plaza sa bayan, bukas na mga lugar o tradisyonal na mga teatro. At karaniwang kasama ang mga tradisyonal na kasuotan, kagamitan at mga instrumento. So, isa sa mga pinakapangunahing katangian ng folk theater ay ang malalim nitong ugnayan sa lokal na komunidad. Naglilingkod ito bilang isang paraan ng cultural na pagpapahayag at pagkakakilanlan na nagpapalakas ng sosyal at pagkakaisa at naglilipat ng cultural na kaalaman mula sa isang henerasyon patungo sa iba. So ngayon naman is let us proceed to the some examples of folk theater from different cultures around the world. So ang first is ang wayang kulit or shadow puppetry. So itong shadow puppetry is isa siyang traditional form ng folk theater na originated from Indonesia and performed using an intricately designed leather puppet. So, isinasagawa ito gamit ang mga intricately designed na leather puppet. So, itong wayang kulit is isa siyang traditional folk theater na nagmula sa Indonesia. So, hinahawakan ng mga puppetry ang mga puppet sa likod ng isang ilaw na nagbibigay ng silweta. Kasama ang mga tunog ng gamelan, karaniwang ipinapakita ng wayang kulit ang mga kwentong mythological at mga aral sa moral. So, ang next examples naman ng folk theater is ang no theatre. So, yung no theatre is isa din siyang traditional Japanese form of theater na nagko-combine ng elements of dance, music, and drama. So, yung no ay isa siyang traditional na anyo ng teatro sa Hapon na yun ay nagpapasama ng music, sayaw, at drama. So, nagtatampok ito ng mga maskarang mga manlalaro na
nagpapakita ng mga kwento mula sa alamat, kasaysayan at panitikan ng Hapon. So, kilala ang Noh theater sa mabagal at established stadong mga kilos at kahabag-habag na magandang musika. So, ang pangatlong examples naman is yung Kathakali. So, ang Kathakali is classical dance drama formed from Kerala, India. It involves elaborate costumes, vibrant makeup, and intricate facial expressions. Kathakali performances deceive mythological stories from Hindu epics like Ramayana and Mahabharata. So, yung Kathakali daw ay isa siyang classical na anyo ng sayaw na drama mula sa Kerala, India. Kasama dito ang mga kahangahangang kasuotan, malalalim na makeup at komplikadong ekspresyon ng mukha. So, ipinalabas ang mga pagtatanghal ng Kathakali, ang mga kwentong mythological mula sa epikong Hindu tulad ng Ramayana at Mahabharata. So, yung pang-apat na example natin is ang Commedia dell'arte. So, itong Commedia dell'arte is nagmula ito sa Italia noong mga panahon ng Renaissance. Ang Commedia dell'arte ay isang anyo ng improvisadong teatro na kadalasang nagtatampok ng mga stock characters, physical comedy at mga manlalarong may maskara. So, naglalaman ito ng nakakatawang mga sitwasyon at matalinong mga linya na kadalasang nagpapatawa sa mga issue sa lipunan at politika. So, ang panglima naman natin na example is ang Kabuki Theatre. So, Kabuki Theatre is isa siyang traditional form of Japanese theater that dates back to the early 17th century. So, nagko-combine ito siya ng mga elements of drama, dance, and music, featuring stylized performances, elaborate costumes, and exaggerated makeup. So, Kabuki theater often portrays historical events, legends, and moral tales. So, yung Kabuki daw is nagpagsasama ito ng mga dramas, sayaw at musika na may kasamang establisadong mga pagtatanghal. So, malalim na mga kasuotan at malalaking makeup. So, karaniwang ipinapakita yung Kabuki theater ang mga kwentong pagkasanaysayan, mga alamat at mga aral sa moral. So, ang next types ng media natin is ang wall painting and billboards. Wall painting and billboards are forms of outdoor advertising that involves displaying large-scale messages and advertisements on walls, buildings, or standalone structures in public spaces. So, ang wall painting at billboards ay mga anyo ng outdoor advertising na nagpapakita ng malalaking imahe, mensahe o mga patalastas sa mga pader, gusali o mga hiwalay na struktura sa mga pampublikong lugar. So, ang wall painting, ang mga pintor ay gumagawa ng mga malalaking mural o larawan sa mga pader o iba pang mga espasyo ng bahagi. So, ito yung mga nakikita natin, di ba, halimbawa sa mga places is meron tayong nakikitang lugar na may mga paintings na magaganda. So, yun yung example ng wall painting. So, ito ay maaaring magpakita ng mga obra ng sining, mga mensahe o mga imahe na may kinalaman sa lokal na kultura o iba pang mga bahagi, mga paksa. So, sa billboards naman, ang mga malalaking istruktura na naka-install sa mga pampublikong lugar ay ginagamit upang ipakita
ang mga patalastas o mga advertisements. So ito ay karaniwang ginagamit ng mga kumpanya upang i-promote ang kanilang mga produkto, serbisyo o mga kaganapan. So ito dito naman sa billboard is yung example nito is yung mga, 'di ba, halimbawa lumalabas tayo sa mga public places, meron tayong mga nakikitang mga billboards na naka-display o para i-promote yung mga products. For example is yung sa mga shampoo, meron silang mga ginagawang billboards sa public places para makita or ma-promote nila yung kanilang mga products. So, ang wall painting at ang billboards ay mahalagang bahagi ng industriya ng advertising dahil ang mga ito ay naghahatid ng mga mensahe at impormasyon sa malalaking bilang ng mga tao na naglalakad, nagmamaneho ng sasakyan o naglilibot sa mga pampublikong lugar. So ito ay isang paraan upang makarating sa malawak na publiko at magkaroon ng mataas na visual na epekto. So sa pamamagitan ng wall painting at billboards, ang mga kumpanya, organisasyon o mga individual ay kakayahan ng maipakita ang kanilang mga produkto, serbisyo o mensahe sa publiko. So, ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang makilala at maabot ng mas malawak na merkado o mambabasa.